So ito yung daily life ko, night life ko pala. So ito yung ano ko, is how I deliver food sa mga order sa amin. Ito yung daily routine ko. Idip. Nothing interesting naman, pero at least nakakapagbigay ng something like pang date sa sa partner ko. So first deliver ko dito sa Road 1. So after ng ride, hintayin natin yung order. Teka rito sa Road 1. So actually dilim talaga dito. Chinat ko na yung boss ko para pick upin yung deliver. So ito yung first deliver ko, 4 na order. 4 na order kaagad. Ito na yung first order. Ito na yung pera. Nai-remit ko mamaya. Ito yun lang. Ito yung next deliver sa Taal. Dilim yung ko. Pangatang quality ng video ko. Start ako ng vlog sa madilim na lugar. Walang yan. Bam! Kailangan ko talaga ng phone holder sa susunod. Actually wala akong phone holder. Yung isang kamay ko nasa manibela, then nakasupport lang yung arm ko sa isang manibela habang hawak ko itong isang phone. Kasi wala pa akong phone holder. Pero I hope next time makabili na ako, kasi continuous na tong vlogging ko ito. Ang hirap mag-ride ng isa lang ang kamay. Oh fuck! Oh God, ang laki ng harang. Ano makakapasok? So ayan guys. Ito lang problema sa pagde-deliver. Pag may harang, my God, kailangan kong reroute. So, andito na tayo sa Santan Street. Nagre-route na ako para ma-avoid yung harang. Next stop is hanapin ko na lang yung next customer natin na dideliveran. So, 09. So, mangyayaring tayo natin siya dito. Next deliver, Santan Street. Ayan siya. So, hanap. 14. Hindi, 15 na ito eh. Saan kaya ito? Ito yung mahirap dito sa lugar namin. Halo-halo yung hindi naman sa tanga, pero hindi ko kabisado ang mga numbers dito sa lugar namin. Kasi siyempre kahit sino naman diba? Chat mo na lang, hintayin mo na lang yung customer na pick upin yung deliveran na nga, pick upin na lang kung saan malapit. Ay pa tumayo, check lang. God, makahingal. So waiting tayo. Ay, dagdag ko lang sa sa vlog ko. Tangina, waiting ako sa Santan Street ng 30 minutes. 30 minutes to be exact. Tapos sabi ng boss ko, since pareho lang naman sila ng may-ari nung nasa Dagisunan at nung nasa Santan, pag-isahin ko na daw, sama ko na daw doon. So pumunta ako doon sa Dagisunan. Shit!
Ako sabi sa akin nung diniliveran ko, hatid ko ulit lang sa Santan. Siya na daw bahala sa delivery, extra delivery fee. Sa delivery fee. Fuck that! Walang pakialam sa delivery fee. May iba pang nagugutom. May last deliver pa ako sa Kalahi. That was some bullshit na mabalik pa ako dito. So, dito na ako ulit sa Santan. End video muna. So, add ko lang sa rants ko. Okay? Buisit na habang pagka-off ko ng camera ko, bumangga ako doon sa may metro ng tubig. Sakit ngayon ang bayag ko. Oh my god. Kasi hindi nakafocus sa work talaga. So, tip lang. Mag-focus muna sa trabaho, huwag sa ibang bagay. Dahil buwisit yung puti ka. Ang sakit na rin ang singit ko. Shit, ang lagkit. So, hopefully, sana talagang dagdagan yung DF ko ng buwisit na taga Santan na yun. Hindi ako mag-traffic kasi ayoko naman mawalan kami ng customer. But, fuck shit sila. Sino na nga itong diniliberan? Ang tagal pa bumangon. Tagal pa bumangon. 30 minutes akong nag-antay. Ito yung problema sa mga ani. Diba? Ewan ko kung makaka-relate yung ibang mga riders na ito pero fuck! Ang tagal ng mga buwisit na ano na yan. Nandyan na nga yung parcel nila, yung in-order nila, kukunin na lang nila, ayaw pang kunin. So it's either ika-cancel nila or di na talaga nila sisiputin. Pero luckily, sinipot nila ako. Pinuha yung order. Kasi bayad naman na through GCash. So yun lang. Later na ulit. So andito na ako sa Kalahi. Alright. Waiting na ako sa last deliver ko. Well, meron pa naman next. Pero kasi bulk kasi yung binigay sa ni ate. Apat siya. So ito na yung pinaka-last dun sa apat na i-deliver ko. Ayan. Reklamo yung boss ko po. Awit daw ang aga-aga. Kaka-open nga lang naman kasi namin ng store. Then ayun, buisit nga yung na yun sa diniliveran ko. Tagal bago actually baka siguro may next deliver na ako kaya siya rin nag-aantay din sa akin. Ayun. So waiting na ako dito sa last deliver ko. Hopefully dumating na yung pipick up kasi ayoko rin mag-antay. Kasi imbis na nasa nandun ako sa store. Actually online store siya, hindi siya physically store. Online store yung namin. Yung yung store namin. Takot pa. Hindi ko ma-elaborate ng maigi. Kasi I'm not on the right mind guys. Kasi nabibuisit talaga ako doon sa na yun. Doon sa diniliberan ko. Hirap ng ganun, putik yan. Waiting ka sa dinideliveran mo lagi. Imbis na ma-execute mo na maaga yung mga deliver mo, mag-aantay ka pa. Kasi ma-execute mo na maaga yung deliver mo, makakapagpahinga ka before the next deliver. Wala. So, piece of advice din sa mga umu-order dyan. Please lang, pag naandyan na yung rider nyo, mamaya na kayo maligo, mamaya na kayo kumain, mamaya na kayo pumunta kung saan-saan. Kasi, may ginagawa din yung mga yan. May buhay din yung mga yan. Ha? O order kayo, tapos paghihintayin nyo sa tapat ng bahay nyo. Diba? Okay, sana kung mga segundo lang, kahit mga ilang minutes. Pero yung aabot ng 30 minutes, 15 minutes, oh my God. Imbis na tapos na yung rider nyo, wala. Ha? Sipin nyo, may naghihintay na pamilya yung mga yan. Ha? Yung 30 minutes mo,
Yung 30 minutes yung pag-aantay sa'yo. Imbis na tapos na siya ng maaga, wala. Imbis na nakakain na yung rider, wala. So, ano yata? Hindi. Okay, so mamaya na lang ulit. Okay, another rant. Ito yung isa pa sa mahirap pag nagdi-deliver. Pag magtatanong ka, alam mo yung magtatanong ka sa mga residente doon sa isang lugar, then tuturo ko nila sa ibang lugar. That's fucked up. Kaya pinagtanungan ako kaninang tiga rito sa Kalakay. Tinuro niya ako sa kabilang street. Pero hindi ko naman siya masisisi kasi tanga ko din nagtanong ako sa lasing umikot pa ako. Then pagbalik ko dun sa same spot, sa may same spot na pinag-aantayan ko kanina, andun na siya, nakaabang. So I got no choice, humingi na lang ako ng pasensya. Kasi syempre kasalanan ko rin, ba't nagantay din siya ng matagal. Fuck, diba? Yan yung love story ng rider at saka ng receiver tangina niyan, antayan. Naranasan ko rin yan. Antay ako ng antay sa parcel namin ng jowa ko kasi may in-order kami yung bracelet sa TikTok. Then na-receive namin. Fuck, disappointed kami pareho kasi expected namin couple bracelet yung marireceive namin. So, 16 pesos. So, okay lang naman, maliit lang naman, 16 pesos. Nakaka-disappoint dun kasi ilang oras ko siya inintay mula 1:00 ng tanghali hanggang 3:00. Nagpapasundo na siya. Tapos yung pagdating dun sa uy box, tapos pagdating ng parcel, putik yan. Isang piraso lang tapos putik yan. Ang dali pa nawala. Hindi ko alam kung paano nawala yung bracelet na yun, pero oras lang na nasa kamay niya. Cheap bracelet lang siya na tigsi 16 pesos sa TikTok, pero hinintay ko kasi special day namin yun, re-regalo ko sa kanya. Cheap na ako kung cheap, but yun lang yung kaya ng budget. So right now pabalik na ako sa HQ nito para antayin yung next order. See you guys later. Okay, finish na ako sa first 4 deliver ko. Waiting na ako sa next one. Ito yung lugar namin. Ito yung lugar na pag ko sinabing online store yung namin kasi wala kami physical store, but soon. Ayan. Ito na ako sa taas. Solo plate ako. Solo rider. So later na lang ulit. So yan. Time update. Nakakailang deliver naman na ako. Kasi nakaka 4, 5, 6, 7, 8. Nakakawalang deliver na ako. So far. And it's time check tayo. It's 1:11 madaling araw. Hindi naman gaano yung delivery scene, pero parang feeling ko exhausted na. Feeling ko nalag na to para tatrangkasuhin ako bukas mamaya pala. So hanggang 4 ako mag-deliver, then after work punta ako ng school sa GF ko para i-abot sa kanya yung project na science. So yun lang, later ulit. Right, wala akong tinabad ako mag-bike kasi malapit na naman yung delivery. So naglakad na lang ako. I guess what? 20 pa tip. So lakad-lakad muna ako habang wala pang deliver.
Kaya tayo update tayo. It's 3:21. Almost pasara na kami. Kasi 4 lang. Pero since late na kami nag-start and ito mahirap pagka paakit yung dideliveran mo. But worth it kasi sa 452 yung order. Worth 452. 500 yung binigay niya. So may sukli pa siya. But binigay niya na lang. So back to so dapat pasara na kami in let's say 30 minutes. Pero sinabi ko na tulos ko na extend na lang natin kasi late naman na nag-start. Again, sakto yun. So 5 ako mag-out. Then 6 hintayin yung girlfriend ko sa school sa Mandaluyong. That's it. Later ulit. So nakabado kanina. Muntik na ako may rumurondang pulis kanina. Tapos may Yossi pa. Shit! Muntik nang mahuli. Yossi pa. So last ride na sana. But still got 2 more deliveries left. Actually meron pa paparating. Since pa lang 3:38 ng madaling araw. Set up ko lang to. So yun, tapos ko na yung setup ko. Ito ang setup ko ng ganyan yung setup ko ng pag-deliver. It's either yung isa nakapatong, yung isa hawakan ko ng ganyan for safekeeping. Para safety lang. Yung drinks nakatali kasi since wala pa akong bag na maayos. For the meantime, ganyan muna. So deliver muna ulit. Okay, ganda lang yung ko. Setup ko dito sa trabaho ko. Pagka wala akong ginagawa, excuse po. Pagka wala akong ginagawa, nakatambay lang ako sa hagdan, then wifi, nood ng something. Mostly pinapanood ko series So if alam niyo yung Walking Dead, yun, binalikan ko siya from season 1 to season 7 na ako. And yun nga, kung alam niyo yung drama ng Walking Dead sa season 7, yun, nakakaiyak talaga. Part na namatay si Glenn, so si Abraham. Ganda lang yung setup ko. Pagka nagra-ride ako, sound trip. Madalas sound trip ginagawa ako. Hindi sound trip silent lang. Silent ride lang. Deep thinking habang nagra-rides. Kasi boring daw. Ayan ang kalsada namin sa madaling araw. So isa sa mga reason ko bakit gusto kong gabi ako nagra-ride kasi safe. Wala gaano sasakyan, wala gaano tao, wala akong mababangga kasi reckless driver pa naman ako. As in throttle happy, kasero ako pag nagra-ride. So ayun, para at least wala rin gaano makakita na nag-video ko, mukha akong tanga salita sa camera. Meron ilan na mukha ng mga tao dito pinakakita ng vlogger. Oh shit, look at that face ba? Why you so judgy? Judgmental yung mga kupal dito ng tao. So first things first, deliver muna, then I'll see you later. End of shift na. It's 4:42 AM na. Tapos na yung shift ko.
Tapos nakuha ko na rin yung free lunch ko. Next stop neto is pupunta ako ng Iris. Dadalhin sa kanya yung project niya. Then ito, free lunch yung baon niya. Usually hindi talaga ako pinapahiram ni ate ng bike kasi iniingatan niya na baka masira ko yung bike. Well, paalam ko sa kanya is mamalingki lang ako sa gulot. Kasi didn't know is gagamitin ko kasi ayoko mamasahe, ayokong gumastos ng pumasahe papunta sa kanya. Is tinitipid ko yung pera. Tinitipid ko yung pera kasi meron kaming balak sa next month sa rin namin sa Feb 8. So I'm saving this video as a reference din sa kanya. And that's all. Excuse. Kaya hanggang dito na lang itong video na to. I'll see you guys in the next video.